Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong 2 weeks na to? O sabihin natin, February 16 to 28, 2025. Pwedeng mangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron dito? Chariot, 8 of Swords, 5 of Wands, 2 of Wands. Ay, ito maganda. Ay, 5 pala to. Ito, 8 of Swords. Pero at least 2 of Wands. Hindi 2 of Swords. Ano kaya ito? Chariot, 8 of Swords. Siguro may tendency ng traveling. Plano ng traveling. O pag-visit sa hometown. Ewan ko, for some reason, dito siguro matutuloy. At dahil nag-away dito, ito kasi walang aksyon. Dahil na-trap nga, limitado ang kilos. Kaya yun. So, siguro, bago pa mangyari itong chariot natin, pwede rin kasing traveling to. May disagreement na maaring mangyari bago yung mismong traveling o pag-uwi sa hometown. So ngayon, mauunsyami yung iba sa inyo o madedelay, maka-cancel. O baka nga na-cancel na delay na. Kasi kung nangyayari na to, na nagka-aberya sa topic ng traveling, di papasok na tong 2 of Wands. Ibig sabihin, marireschedule. Okay? Yung traveling. O magkakaroon ng another plan of action kung paano matutuloy ito. So, naunsyami nga traveling. So, gano'n, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may delay na maaaring mangyari o setback. Pero, mukhang marireschedule. Di naman siya literally hindi na matutuloy forever. Pero marireschedule. Ngayon, may iba pa bang scenario dito bukod sa traveling? O baka pagbili to ng car. Kasi car to. Baka yung iba sa inyo, yun nga, nagpaplano bumili ng car. But for some reason,
nagkaroon ng arguments. Tapos, hindi natuloy yung pagbili. Pero baka sabihin natin, maiba yung car na lang na bibilhin. Hindi na yung unang plano. Pwedeng ganon. Parang maiiba. Anyways, o baka di sila nagkaintindihan sa gusto nilang car. So, para lang to sa mayaman. Ay, may pambili ng car. Ganun eh. Pero pangatlong senaryo, tingnan natin ano ba tong chariot na to. Para pumunta tayo sa pangatlong senaryo. Hermit. So, yung chariot natin, clarify na itong mga to. Nakita naman yun. Ito, Four of Pentacles to ha. Four of Pentacles. Ayan. So, kung clarify, Four of Pentacles, Ten of Wands, the Hermit. Ano meron sa chariot na yun? Eh, magiging ano na yan. May someone na controlling. Teka. Parang ganun eh. Dahil yung chariot at Four of Pentacles, may common sila. At ito yung may kinalaman sa control. Ngayon, yung Five of Wands natin, ito na. Saka to. Ten of Wands, karoon na burden. Ngayon, yung Hermit, siya yung card ng loneliness o contemplation. Pwede rin solitude. Nag-away sila. Siguro may someone na controlling, authoritative, o somewhat abusive. Ayun yung pinagawayan nila dito. Feeling trapped yung isa kasi nga wala siyang independence. Nag-away sila. So ngayon, saan papasok tong Two of Wands natin? Di ba meron tayong confusion dito? So yung someone na nawalan ng independence o self-control kasi nga may person na kumukontrol sa kanya, edi yung sarili niyang control nawala at dahil may kumukontrol sa kanya, may nagmamanipulate. So dito, kakaroon siya ng decision na kumawala dito sa someone na abusive, controlling. Pero tingnan natin tungkol saan kaya to. Imposibleng friendship yan. Pero sa bagay, mayroong friend din naman na ganun, no? Best friend. So, tingnan natin. Kasi pwede rin to sa career na yung boss niya yung controlling, authoritative, abusive, o karelasyon, o baka family member to, biological, relative. Tingnan natin. Ano ba to? The stars, ano ba yan? Ibang senaryo. Fish. Ano kaya ito? The stars. Clouds.
Career siguro. Kasi may pera tayo dito. So, ngayon, the star. Sa dalawang lalaki. Siguro lalaki yung controlling dito. Abusive. Pero more like business partner? O co-worker? Boss? Pero may the star tayo. Excuse me. So, paano papasok yung the star? Tingin ko hindi lang isa. Sabagay, dalawa naman to. Kasi marami to. Yung nagpapahirap sa tao dito, sa bida. Hindi lang isa, marami sila. Siguro dalawang lalaki. O higit sa isang tao. Ito kasi problema na to. Kasi ano siya para siyang kinagaslight dito sa the clouds natin. Ngayon, kung di kayo makarelate, di kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? Pwede nangyari na to, mangyari pa lang. Pero ibang senaryo, kung di siya business o career o anything na may kinalaman sa money, baka ano to, kung di, lalaki ha, kung dito kapatid na lalaki, ano nga ba? Basta lalaki. More like relative. Ano ba lalaki? Tito. Uncle. So, kapatid, uncle. Baka ex-husband. O ex-boyfriend. O sariling partner. Pero lalaki. So, bida babae. So, lahat nga ng lalaki, di ba? Pero more like ex-husband, current partner, brother, business partner, co-worker na lalaki, boss na lalaki. Ayan. Uncle pa pala, no? Nasabi ko pa ba yan? Uncle. Kapatid na lalaki, pero matanda sa kanya. Uncle. Ay, pwede rin someone na lalaking may edad na. So, kung di nyo to tatay, ay lalaki siya pero may anak. O lalaking puti na buhok. May puti na sa buhok.
Kasi may lalaking purong itim pa eh. Ito, ganun ang itsura. Probably 40 na siguro. 40. Pataas. Anyways. O baka silang dalawa yun. Yung parang nakaabuso dito sa bida. Pero may plano siya dito eh, sa 2 of Wands. Ano kaya plano niya? So, gamitin natin ng ibang deck. Ito. Ano kaya plano niya sa 2 of Wands? Sa mga to. Iba-voice out niya yung kanyang thoughts. Pero tingin ko hindi niya kakausapin tong mga to, kundi hihingi siya ng tulong. Tawag dito. Hihingi siya ng tulong sa iba. So, i-express niya yung kanyang thoughts o i-share niya yung experience niya sa mga taong to o alinman sa mga yan na sinabi ko. Ichichika niya at gossip to. So, ibig sabihin, hingi siya ng tulong. Sasabihin niya yung naging experience niya at yun nga, manghihingi ng gabay kung paano siya matutulungan. Ibubunyag niya yung sikreto ng mga to kung paano siya apihin. Ganyan. Pero again, lalaki itong nangaapi, babae yung bida. Anyways. 17 minutes na pala to. Kuha na lang ng ilang information dito bago tayo mag-end dito sa deck na to. Teka, ayusin ko lang itong mga deck. Tayo ko ng magulo. Yung pag-isip. Wait. Masikip eh. Tuloy na. Anong masasabi pa nito? Ibang senaryo. Bukod dyan sa sinabi ko. Honor. Teka. Aries tayo. May Aquarius. So, pwedeng may pumuri sa galing nyo at ito ay Aquarius. Kasi may honor tayo dito. O baka makareceive. Kung di man kayo, ay ibang tao na malapit sa inyo na Aquarius, makaka-receive ng papuri o pugay. Honor eh. Sa angking galing. Ngayon, wisdom. Meron dito. Negotiation. Well, ang dating sa akin, may negotiation daw na magbibring ng wisdom sa iba sa inyo o maturity. Parang ano eh, manggagaling tong wisdom dito sa negotiation. Whether positive o negative. Yung makuha niyang wisdom pero more like negotiation nga. Na maaaring mangyayari. Negosasyon. Yun. Kasi agreement yan eh, di ba? So, pwedeng may kinalaman to sa career. Saan ba ito? Teka. Saan ba yung isang deck? Sa career o relasyon o kapamilya. Mukhang kailangan natin clarify yan. The moon. Ayan. So, probably may something na
nag-cause ng fear. At dahil nandito yung the moon. Fear, ayun pala. Fear, deception, dissatisfaction, anxiety, depression. Sa iba sa inyo. Na para bang may negotiation dito tungkol doon. So, may pag-uusap ba? O pakikipag-areglo sa topic ng mga sinabi ko. At yung lesson learned dito, ayun yung mag-bring ng wisdom. Okay? Parang may clarity na may mangyari tungkol dito. At yun na nga yung transformation ng into wisdom. Yung lesson na matututunan. Pero mukhang reconciliation to kasi mag-uusap sila eh. Kung anong nangyari. Ano yung, parang ano rin kasi to eh, something na red flag o hindi mapaliwanag, unknown, mystery, secrecy, ganun. So mag-uusap tungkol doon. Anything na parang nagkukos ng doubt o dissatisfaction. May intuition involved kasi dito eh. Ayun nga, mag-uusap tungkol dyan, tapos ayan. Magkakaayos naman sila eh. Na para bang lesson learned, ayun. Yung lesson learned, magcha-charge sa experience at yung experience ang bring ng wisdom. Anyways, dito na tayo sa huli. Ano pang masasabi nito? Basahin ko na lang tong last part na to. Dali naman itong intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice sa buong 2 weeks. Laughter. You need a good laugh. Brothers and sisters, to get along with others, see the love and the best within them. At ang huli, creative. Draw, paint, think, and act in creative ways. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.